Hi guys, still here at Auto Culture. Siyempre kasama pa rin Brian Cunan. And guys, ito nahuli natin mga Auto. Sir Brian Revilla of Manila Street Chronicles. Yo, what's up sa lahat ng mga nanonood dito sa Auto Culture. Yan, Doon tayo naging icon sa showbiz, pare. Nalaos tayo ng maaga. Mabilis ba? Pero boss, siyempre, ito napapanood na rin natin to. Siyempre, Boss Bri, hindi ko na patatagalin. Very curious sa mga ka-auto natin. Paano ka ba napunta sa pagkukotse, boss? Tough long battery. Tough and long Siguro lahat naman tayo nagsimula sa mga pagbibili ng mga laruan ng mga bata pa tayo, mga magulang natin. Pinapakandong tayo sa auto para kunwari mag-drive ka. So siguro doon nagsimula yun at a very young age. Na mulat na mga mata ko sa kotse. So yan, wala, parang naging part na siya ng DNA ko. So nung bata ako, nagsimula ako mag-artista hanggat sa makabili ako ng kotse. Tapos yun, unti-unti ko na sinet up. Tapos eventually yun, nag-transfer na sa paggagawa ng mga events. So yung unang car show na nagawa ko noon was 2005 sa Macapagal yun. Katayap namin ng PDRF and partners ko sa car show na yun was si Richard Gutierrez. Yes, Ito yung Hot Summer Nights in 2005. Tie-up siya with PDRF. So may drag race siya, tapos may car show. So when if you say 2005, that's 19 years ago. Sobrang tagal na nun. So simula pa high school hanggat sa college yan, tuloy-tuloy. Tapos sumabot ako sa point na nag-drifting ako. Then, yun. So, hindi talaga, nandun talaga sa scene ng car industry. Sa scene talaga. Pero for a time, medyo nag-lay low din ako. Parang, nung time na graduate ako ng college, sabi ng tatay ko na tumigil na daw ako sa pagkakarera. Then, so, binenta ko yung mga kotse ko. Pero hindi pa rin tumigil doon. Bumili pa rin ako ulit ng pambuo ko. O ba, nandun pa rin yung hilig? Nandun pa rin yung hilig. Pero naghahanap lang ako ng mga panibagong challenges. So, itong challenge naman na ginawa ko nun is magbuo ng kotse sa loob ng garahe namin. So doon namin kinalas yung E30 ko, yung wagon nun, doon namin kinalas, doon namin binaba yung makina, doon namin minount ulit yung makina. So yung full rebuild nun, doon pati pintura, doon din ginawa namin. Doon din talaga, boss. So yun, medyo may mga ups and downs tayo sa pagbubuo ng mga kotse, pero wala, doon din naman tayo. Tuloy-tuloy lang, Boss Bright. Lahat naman ng mga builders, hindi naman mga pinagdadaanan, trial and error, konting adventure dito, tapos malalaman mo, this doesn't work, so find another way to make something work. So, yun, fun stuff naman. Then, yun, sumabot tayo sa point na, yun nga, medyo, yun, since mahilig tayo sa film, and nakita naman natin na madami ng content na lumalabas din nung times ng mga 2018, and yun. So, yun yung mga times na medyo papakita ulit ako sa car scene. Kasi, yun, medyo nakaluwag-luwag na rin sa trabaho. Medyo na rin. So, yun, parang rekindled sa panibagong childhood love natin, which is yung pagmamahal sa kotse. So, yun, shoot tayo, film tayo ng mga events, mga karera ng mga kaibigan namin. So, usually, alam ko yung unang round ng ETCC, European Car Championships, yun, nag-shoot ako ng video sa kanila and mga ibang mga drives pa nagawa namin kasama itong karera. Si Alfredo Roa, so may mga tours kami na ginawa during pre-pandemic. So yun, doon ako nag-practice, doon ako naman nag-shoot ng mga videos. So nung time na hindi ko pa alam kung ano gagawin ko in regards sa content na sinushoot ko. So nakapag-ipon ako ng mga footage simula 2018. Then yun, pandemic happened, and wala, boring, wala kang magawa, di ba? Panay-nood ka lang ng content online. And sabi ko, dami ko naman yata na pondo din, and yung mga iba kong kaibigan na nandito pa rin talaga sa scene. Sa scene pa rin talaga. Yun nga, sabi ko, why not na share natin yung kwento ng mga kaibigan natin. So, doon nagsimula yung Manila Street Chronicles. Yun, okay. Usapang social media na tayo, Boss Brian. Ito, as a content creator na ngayon, Boss Brian, ano bang pwede mo mapayo sa mga gustong pumasok na content creator in terms of car industry, boss? With anything naman in life, siguro, kunyari, kinakabahan kayo at alam niyo naman, itong gagawin niyo naman, makakabuti. Isang malaking step para sa'yo bilang isang tao, di ba? Do it, especially if it's gonna help you grow, if it's gonna make you a better person, and kung makakatulong ka sa kapwa mo, sa community, go do it. Diba? And there's no harm in trying. The only harm that you can do without trying is yun nga, pag hindi mo ginawa, sayang yung opportunity.
Oo. Diba? Pagsisisihan mo down the line, how many years, sayang, sana ginawa Sana ko sinubukan, boss. Diba? No? Sana sinubukan. Kaya subok-subok lang, you'll never know, diba? Hard work always pays off. Yun, sana. Boss, sana. Syempre. Up natin na, Boss Bray. Yeah. Boss Bray, syempre, I'm sure you're very busy this event, boss. Ano na tayo, promote na tayo ng mga social media I would like to promote yun pa rin. Manila Street Chronicles. Follow us on Facebook and on Facebook, Instagram, and YouTube. Soon, magpa-podcast tayo ulit. Medyo natenga lang tayo dahil madaming ganap sa buhay. Boss Bray, okay na po? Okay, sige, Boss Brian ko na. And Sir Brian Reville, usapang Manila Street Chronicles, mga kauto. And this is Our Culture. Peace.